Rox, Roger at Garp maglalaban-laban na. Ito na ang setup sa banggaan ng mga legendary characters na matagal na nating hinihintay. At tapusin nyo itong video dahil sa makikita nyo nga kung ba't malayong mas malakas talaga si Rox kaysa kay Roger at Garp. At kilalanin ang final members ng pinakamalakas na pirate crew na Rox Pirates. Ako si Mon at welcome sa ating channel. Full review po pala ito ng One Piece Chapter 1156. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ng ating video bilang suporta sa ating channel. Ang title ng chapter ay Idols. Sinasabi dito na bago pa magsimula ang Great Pirate Era, may mga tinatawag na idols na naglalayag din sa karagatan. Sa Japan, ang word na idol usually ginagamit sa mga babae sa pop groups na sobrang sikat at maraming fans. May ganong grupo din noon. Well, expected na rin talaga to since lahat na nga talaga ng bagay ay nasa One Piece na kaya pinaka-best anime to para sa akin. Pinagsama-sama din dito ang mga pinaka-legendary na characters sa iisang chapter na sobrang astig lang talaga. Parang dream come true ito sa ating mga fans. Then may makikita nga tayong dialogue ng mga nag-uusap at sabi nila, grabe yung pag-atake ng mga pirata. May isa pang nagsabi, bakit wala ni isa sa inyo ang lumalaban? Dagdag pa ng isa, mga wala kayong kwenta. Makikita natin na may mga lalaking nakahandusay sa lupa, may heart pa sa mga mata nila. May nagsabi na kinuha na ng kalaban lahat at wala nang pag-asa ang mga lalaki. Nakakatawa pa kasi may isang lalaki na nagsabi ng, ang lakas nila. Pero may babae na sumagot, ni hindi ka nga gumalaw. Anong gagawin natin ngayon? Kahit ang Marines daw, hindi kayang labanan ang grupong ito. Kilala sila bilang Kuja Pirates, mga pirata na galing sa isang isla ng mga babae. Na siyang familiar nga sa atin, magagaling at sobrang ganda ng mga pirata na off-limit sa mga lalaki. May isang napakagandang babae at lahat ng tao ay sobrang nababaliw sa kanya. At sabi ng babae, nakakapagod na ang ganda ko sa umaga't gabi. Lagi na lang ganito. Kailan kaya ako makakawala sa kagandahang to? Nakakatawa to for many reasons. Una, hindi naman talaga yon ang totoong ibig niyang sabihin na malalaman din natin mamaya. In fact, gusto pa nga niyang mas maging maganda pa siya kaysa sa isang taong malapit na nating makita. At dito na rin siya inintroduce, siya si Gloriosa, former empress ng Amazon Lily at magiging elder niyon sa future. Well, nakilala na nga natin siya dati pa during God Valley flashback. Pero dito sa chapter ay makikita pa natin ang ilan sa kanyang mga katangian at sobrang nakakatuwa. Then may mga babae na nagsabi ng parang Diyosa si Captain Gloriosa. Dagdag pa ng isa, sobrang cute niya at nakaka-inlove. Sa sobrang kinang niya, wala na akong maisip. Baka sumabog na ang puso ko sa bilis ng tibok nito. May isa pang batang babae na magiging empress rin sa future, si Tritoma. So may mga speculations na rin nga tungkol kay Tritoma na maaaring siya daw ang ina ni Luffy. Dahil parang magkamukha daw silang dalawa. Tumakbo siya papunta kay Gloriosa dala-dala ang sandamakmak na love letters mula sa fans. Tinanong ni Gloriosa, paano naman yung mas malaking tambak sa likod? Ang dami nun ah. Sagot naman ni Tritoma sa kanya na, kay Shaki yon. Nakilala na din natin bilang asawa ni Silver's Rayleigh, ang right-hand man ni Roger. Jackpot talaga si Rayleigh na makikita din natin dito sa flashback. Tulad ng nabanggit ko kanina, bad trip si Gloriosa dahil sa natatabunan ng spotlight niya. Tinawag pa niya itong parang pagtataksil ng isa sa mga kasama niya. Sabi ng narrator, ang tanging sinasabing mas kumikinang pa kaysa kay Gloriosa na star ng kanyang era ay ang kanyang first mate na si Shakuyaku. Nang makita nilang papalapit na ang Roger Pirates, obvious na ngayon na si Gloriosa naman ang kinikilig. At kinikilig siya kay Goldie Roger mismo. Sabi ni Roger, ibigay niyo na siya, Kuja Pirates. Ngayon ang araw na mananalo kami. Kukunin na namin ang first mate niyong si Shaki. Di naman nasiyahan si Gloriosa at sinabing, hindi ka talaga natututo, Roger. Hindi pa ba sapat na mahal ka ng babaeng tulad ko? Then biglang may babaeng nagbukas ng pinto gamit sipa. At nagulat si Roger nang marinig ang boses ng babaeng to. At sabi niya, sino nga ulit ang kukunin mo? Sinasabi pa dito na sa presensya lang niya, nalalanta ang mga bulaklak, tumitigil sa pag-awit ang mga ibon at nag-aaway ang mga tao. Makikita na nga natin ang kanyang appearance sabay banggit ng pangalan ni Gaban. Kahit na inatake siya, masaya pa rin si Gaban na tinawag siya sa kanyang pangalan. Pagkatapos si Roger naman ang sinunod niyang inatake. And for the record, si Roger ay hindi tulad ni Luffy na parang immune na ma-in-love. Nagkunwari si Roger na umatake para ipaghiganti si Gaban, pero halatang nanginginig siya at wala siyang magawa sa presensya ni Shaki. Tumayo si Shaki sa harap ni Roger at obvious na gustong-gusto ito ni Roger na may hearts pa sa mga mata niya.
At sabi niya, nakakainis. Sobrang gusto ko si Shaki. Tumawa si Shaki at sinabing, ikaw rin pala Roger. Sabi ng narrator, ang ganda niya ay kayang patahimikin kahit pa ang pinakamalalakas na mandirigma. Mahilig na rin siya sa yosi kahit noon pa. Sabi niya kay Roger, dapat alam mong kailanman hindi ako magpapauto sa kahit sino. Then inutusan niya ang crew na kunin na ang treasure habang nakatingin lang si Roger kay Shaki na may hearts pa rin sa kanyang mata. Si Gloriosa naman sobrang bad trip at sinabing, Roger, alam mo naman ako yung may gusto sa'yo, di ba? Nakakatawa sobra. Walang preno naman dito si Roger nang sabihin niyang, tumabi ka nga Gloriosa, nakaharang ka kay Shaki. Habang si Shaki naman ay kinausap niya si Rayleigh at sabing, Rayleigh, ang hirap siguro nito sa'yo no? Tagot naman ni Rayleigh na, oo, puro mga tanga kasi kasama ko. Kumindat si Shaki sa kanya at tila parang naapektuhan nga nito si Rayleigh pero mas chill siya kumpara kay Roger na parang timang. At this point, hindi lang dito nagtatapos ang pagpapakita ng mga legendary characters ng sabay-sabay dahil biglang dumating ang mga Marines at papalapit na to sa dalawang pirate crew. Pero hindi lang basta-bastang marine ship to. Nung una, akala ni Roger na kailangan na nilang tumakas. Pero nang malaman niyang barko pala ito ni Garp, bigla siyang na-excite at sigaw niyang, alright men, bagong plano. Durugin natin sila. Si Garp din parehong linya ang sinabi na may hawak pang cannonball sa kamay. Ipinakilala si Garp bilang Vice Admiral, future hero ng Marines at lolo ni Luffy. Parehong hindi na nakapaghintay si Roger at Garp na atakihin ang isa't isa. Si Garp gamit ang Meteor Fist at si Roger na may sarili ding powerful move. Pero ang tanong, ano kaya ang magiging dahilan para magtulungan ang dalawang mortal na magkaaway na ito laban kay Rox? Sobrang exciting na malaman ang totoong dahilan nito. Sabi pa ng narrator, sina Roger, Garp at Rox ay magiging mga alamat sa Great Pirate Era. Pero sa panahong ito, punong-puno pa sila ng init at sigla ng kabataan. Kahit mukhang nakakatawa itong mukha ni Roger na sapul sa suntok ni Garp, malinaw na hindi pa dito matatapos ang gulpihan nitong dalawa. At sobrang lakas nga din ng shockwaves ng Conqueror's haki na kumakalat mula sa kanilang clash. Sabi pa ng narrator, ang Kuja Pirates ay nasa peak ng kasikatan nila sa panahong ito. Hindi mo pwedeng pag-usapan ang panahong ito nang hindi sila nababanggit. Pero si Gloriosa, makikita nating broken-hearted na, nakagaya lang sa nakita natin kay Hancock. Ayon sa narrator, marami ang tumatangkilik sa kanila bilang mga idol at sobrang taas ng presyo ng wanted posters nila. May mga stalkers pa na araw-araw silang pinipicturan ng patago na sobrang istorbo na para sa crew. Pagkatapos ng encounter na yon, si Shaki na ang naging bagong empress at mas sumobra pa ang kanyang kasikatan. Pero tandaan natin na si Gloriosa ay magiging parte rin ng Rox Pirates at nasa God Valley rin siya. Kaya nakaka-excite ngang panoorin kung paano maaapektuhan ng pagka-in-love niya kay Roger ang mga susunod na events. Nasa flashback pa rin tayo ngayon at mapunta naman tayo sa Elbaf, sa Aida's Tavern. May isang giant na nagsasabi kay Harald na nakita kong nalulunod si Loki matapos tumaob ang kanyang barko. Laging pasaway ang batang yan pag wala ka. Sa totoo lang, nagdalawang isip pa nga ako kung tutulungan ko siya. Grabe tong last line na to kung iisipin, parang sinabihan niya si Harald ng nagdalawang isip pa nga ako kung hahayaan ko na lang malunod ang anak mo. Si Harald naman ay nahihiya at guilty dahil sa ugali ni Loki. Nagsorry siya at nagpasalamat sa kanya dahil niligtas pa rin niya si Loki. Sinabihan niya si Loki na ayusin niya ang kanyang sarili. Pero ang mas nakakagulat, si Aida na nanay ni Hairudin ang siyang nagalit para kay Loki. Tandaan natin na mismong ina ni Loki ay kinamumuhian siya. Pero dito, si Aida ang tumayong parang tunay niyang ina kung umasta kay Loki. Sabi ni Aida sa Giant, ano ba yan? Dapat hindi ka na nagdalawang isip na tumulong. Paano kung namatay si Loki? Anong mararamdaman mo? Tinangkang pakalmahin siya ni Harald at sabi niya, siya naman kasi. Siya yung makulit na kinuha ang barko at lumayas. At talagang rerespetuhin mo dito si Aida sa sagot niya sa hari. Ano ngayon? Kung kaya lang niyang panoorin na mamatay ang isang bata, ako mismo ang hihila sa kanya pababa at lulunurin ko siya ng 100 beses. Sabi ni Loki, sino ba ang nag-utos na tulungan ako? Hindi naman ako humihingi ng tulong. Sumagot ang kapitan, yan nga yung pangit na ugali na sinasabi ko. Sabi ni Aida kay Loki, namatay ang nanay mo at laging busy ang tatay mo. Siguro lagi kang nalulungkot, tama ba Loki? At ang nakakatuwang sagot naman ni Loki sa kabaitan ni Aida, tumahimik ka nga gurang. Kumag din talaga tong si Loki. Pero nakakabilib kasi hindi naapektuhan si Aida. Tumawa lang siya at sabi niya, hindi ba mas okay kung dito ka na lang tumira kasama namin? Sabay namang sumagot si Hairudin at Loki ng, no way. Sa tingin ko,
magiging magkaibigan din talaga tong dalawa sa huli, na parang sina Sanji at Zoro kahit na laging nag-aaway. Sabi ni Loki, alam ko ang pakay mo, Aida. Pagpapanggap lang yung inainahan mo para mapatira ka sa kastilyo. Alam kong gold digger ka. Grabe, kumag talaga si Loki. Siyempre, hindi na kinaya ni Hairudin na binabastos ang nanay niya. Kaya sabi niya, "Wiset ka, Loki," at umatake siya. Habang si Harold naman ay sobrang awkward bilang ama, kaya medyo nakakatawa rin. Pero tinry pa rin niyang ayusin ang gulo at sabi niya dito, "Hindi ka tanggap-tanggap yung sinabi mo. Humingi ka ng sorry ngayon na. Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ni Hairudin?" At sabi lang ni Aida, "Ang cute niyong mga bata." Sabi ni Harold, "Masyado ka naman kasing sweet sa kanya." Tapos may batang umiiyak na nagngangalang Mato na later on ay ang bartender na nakita natin sa Elbaf sa present time. Sabi ni Mato habang umiiyak, "Ayoko sa kanya. Ang sama ng sinasabi niya sa'yo. Wiset na Loki." Sabi naman ni Aida, "Mato, umiiyak ka para sa akin. Punong-puno talaga ng mga mababait na tao itong mundo." Sabi naman ni Loki, "Sawang-sawa na ako sa bansang to." Ibang-iba ang pananaw nila, si Aida, isang outsider, at si Loki naman na prinsipe na siyang nagsabi pa ng, "Mahihina kayong lahat at marumi. Gusto kong maging malaya gaya ni Rox." Sabi ng narrator, simula noon tuwing bibisita si Rox para i-recruit si Harold, lagi ring sumusubok si Loki na sumama sa crew niya. Pero hindi siya nagtatagumpay dito. Parang Luffy at Shanks lang talaga na senaryo. Kaya nung nakita ni Loki si Luffy, na-recognize niya agad ang sarili niya sa kanya. Sabi ni Loki, "Hindi ka ba masaya? Gusto kong sundan siya sa karagatan kasi ayoko rin sa inyong lahat." Matagal na talagang gusto ni Loki na maglayag, na isa pang rason kung bakit may chance talaga siya na maging Straw Hat balang araw. Then mapunta naman tayo sa pinaka-astig na character sa ngayon na si Rox Dizebek at kung nasaan siya sa flashback na ito. Sabi ng narrator, ito ang Pirate Island, ilang buwan na ang lumipas mula nang masakop ito ng crew ni Rox. Then may isang lalaki na dumating at nagtatanong at gusto raw niyang sumali sa Rox Pirates. Nagtawanan ng ibang pirata at sinabing walang mangyayari sa pangarap niya ni kahit makita daw ang Rox Pirates ay napaka-imposible sa misteryosong taong ito. Ang Rox Pirates daw kasi ay parang all-stars ng mga masasamang pirata sa buong karagatan. Tingnan mo yung batong hugis isda na siyang magiging future signature ng Pirate Island. Patuloy ng pirata, dyan daw sila matatagpuan. Pero habang mas lumalalim ka sa bahagi ng isla, mas lalong bumabaliw ang mga taong makakatagpo mo. Good luck sa death wish mo. Sabay pa niyang tawa. Sinubukan pa niyang sipain yung misteryosong lalaki. Pero hindi pala ordinaryong tao ito. At seryoso siya sa kanyang planong sumali sa Rox Pirates. Kaya dinurog niya ang ulo ng lalaki gamit ng kanyang mga kamay. At dito na rin nga siya mai-introduce, siya si Ko the Wicked, na kilala rin bilang Ko the Hitman. At siya rin pala si Silver Axe sa future, na isa ding kilalang miyembro ng Rox Pirates. Nagtataka naman ang mga tao dito at tanong nilang, anong ginagawa ng rival ni Shiki, the Golden Lion dito sa isla? Dahil kasama rin nga si Shiki sa Rox Pirates. Grabe, ang daming legendary na pirata sa isang crew lang. Pinaliwanag ng narrator na maraming malalakas na pirata ang umanib kay Rox. At dahil sa kanilang presence, mas lalo pang nag-a-attract ito ng malalakas na recruits kagaya na lang ng kay Silver Axe. Dito na rin natin makikita kung paanong nabuo ang mga butas mula sa higanteng bato sa Pirate Island na siyang magbibigay ng isang signature skull look nito. At si Rox mismo pala ang gumawa ng mga butas. Sabi niya, "What a view! Tignan niyo itong scenery. Tamang-tama daw itong pagbubutas ng ilang bahagi dito sa lugar." Dagdag pa niya, katulad ng sa mga sinabi ko, may 2 devil fruits akong hinahanap. Malamang ang isa nito ay nasa Elbaf at lalabas lang ang totoong lakas nito kung si Harold ang kakain nitong devil fruit. Marami na ring mga speculations na yung isa sa mga devil fruits na tinutukoy ni Rox ay ang darkness fruit na hawak ni Blackbeard ngayon. Yung isa naman ay malinaw na galing sa pamilya ni Harold, isang mythical devil fruit na matagal na ring hinahype. Pero kung para kay Rox na kasing level din ng darkness fruit itong tinutukoy niya, ibig sabihin, mas hinahype nga nito ang devil fruit na kay Loki kung meron man talaga. Napakarami nating makikita dito ng mga sikat na mga pirata. Kasama na dito si Captain John at ang batang version ni Big Mom na mas maganda pa noon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga frozen giants at kung bakit kailangan nila itong buhayin muli. Nandito din si Whitebeard at si Struzan na partner in crime ni Lin Lin. Si Struzan ang nagtatag ng crew ni Big Mom, kasama siya. Siya rin ang head chef ng crew. At nasabi na rin noon na kamukha niya si Perospero, kaya maraming naniniwala na baka siya ang unang asawa ni Lin Lin. Dati pa raw, nung bata pa si Struzan, naging cook siya ng isang pirate crew pero naiwan siya ng mabuwag ito.
At kung naging cook ka para sa Rox Pirates, ibang level yon. Napaka-astig din nito. Makikita rin natin si Pirate Barbell, isang catfish fishman at ang batang Kaido. Nilinaw dito ni Rox na kailangan nila si Harald, ang kasalukuyang hari ng Elbaf, para kapag nabuhay na ulit ang mga Frozen Giants, may rason sila para sumunod. Grabe, napakatindi talaga ni Rox na pirata. Hindi lang siya malakas dahil sobrang galing din niyang mag-isip na nagkaroon pa siya ng ganitong solid na plano. No wonder kung ba't sumunod din sa kanya itong mga malalakas din na mga pirata. Dahil sobrang nga talagang nakakabilib si Rox. Sabi naman ni Kaido na siyang napakabata pa dito. Hindi ba pwedeng gamitin na lang natin ang lakas natin para pilitin silang sumunod? Pwede rin nating gawin yon kay Harald. At bigla ngang sinipa ni Rox si Kaido sa muka at sabi niya, "Huwag mong babanggitin yan ulit, bata." Pinapakalma naman siya ng mga kasamahan niya at pati si Kaido. Sabi nila, "Kakakuha lang natin ng islang to. Gusto nyo bang sirain to agad? Ang grupong tulad ng ganto, sooner or later ay talagang mabubuwag din at hindi magtatagal. Pero hindi ito ang tamang oras para dito." Sabi naman ni John na sakim sa pera, "Tama, kumalma muna tayo ngayon at hintayin muna natin na kumita tayo." Tapos sabi pa niya, "Gets mo ba, horn-headed rookie?" Patuloy nga itong di nating aasahang expectations natin sa pagkatao ni Rox. Dito, makikita mong tunay siyang may malasakit sa kaibigan niyang si King Harald. Loyal talaga siya. Sabi niya, "Si Harald ay mabuti kong kaibigan. Dudurugin kita pag sinabi mo pa ulit yung kalokohan na yan, Kaido." Sino bang mag-aakalang ganito si Rox? Tila, mas lalo pa nga nating magugustuhan ang kanyang character kada chapter. Kung hindi babalik na rin ni Oda ang kwento sa mga susunod, baka si Garp at Roger pa ang magmukhang kontrabida sa paningin natin. Dahil sa nagtulungan sila laban dito sa napakaastig na si Rox. Then makikita nga natin itong epic na panel kung saan makikita ang buong crew ni Rox. Nakakatawa lang na si Big Mom ay sobrang laki dito. Tapos yung una niyang asawa ay sobrang liit. Pero ganyan talaga si Oda. Mahilig siya sa mga magkakaibang laki ng characters na nagkakaanak. Tignan nyo na lang si Gaban at Ripley. Malinaw na si Rox talaga ang leader dito. Sabi niya sa crew niya, "Makinig kayong lahat. Ang Elbaf ang susi para pabagsakin ang Holy Land. Kung ayaw niyong maniwala, umalis na kayo. Desisyon niyo yan. Kung gusto niyong tumayo sa tabi ko sa Day of Destiny. Pero kung talagang matapang kayo, sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa pinakatuktok ng ating mundo." Ipinapakita dito na buo na ang crew niya. At grabe sa ekspresyon ni Rox habang sinasabi niya lahat ng yon, makaka-feel ka talaga ng hype. Oda, sana tuloy-tuloy pa ang kwento ni Rox. At least hanggang makita natin kung ano talaga ang nangyari sa God Valley. At dito na nagtatapos ang Chapter 1156 ng One Piece. Sa tingin ko papunta na rin nga tayo talaga sa God Valley incident. At itong chapter ay parang setup na nga sa banggaan ni Roger at Garp laban kay Rox. At kung susumahin nga natin, pinapakita dito sa chapter na halos magkapantay lang talaga si Roger at Garp, habang si Rox naman ay talagang malayong mas malakas talaga kumpara sa dalawang ito. At alam kong nag-enjoy at na-hype din kayo dito sa chapter. Sobrang solid nito. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli. Paalam na muna sa lahat.